Hello at welcome sa ating talakayan. Tara, samahan nyo kami sa isang napakagandang kwento mula sa nakaraan. Isang kwento tungkol sa pag-uwi pagkatapos ng napakatagal na panahon at isang aral na siguradong tatatak sa atin. Okay, para masimulan natin to, maipapakita kong numero. 70. 70 taon. Grabe no? Imagine niyo yun. Ganyan katagal naghintay ang mga Hudyo sa isang malayong lugar na tinatawag na Babylonia. 70 taon silang nangangarap at umaasa na isang araw makakabalik din sila sa kanilang tahanan. Pero alam nyo ba, kahit nasa malayo sila at kahit gaano katagal ang paghihintay, mayroon silang isang pinanghahawakan, isang mensahe ng pag-asa na isulat, daan-daan taon na ang nakalipas. Ang mga mensaheng ito ay tinatawag na mga propesya. Kumbaga, para silang mga spoiler alert para sa future. At may mga taong tulad ni Propeta Daniel na pinag-aralan itong mabuti, nag-aabang kung kailan ito matutupad. At eto yung talagang amazing part. Sa isa sa mga propesya, pinangalanan na mismo kung sino yung haring mangpapalaya sa kanila, si Ciro. At ang mas nakakamangha, isinulat to bago pa man siya ipanganak. Grabe, di ba? Para mas lalo nating maintindihan, tingnan natin to. Mahigit 150 taon, ganyan katagal bago pa man sakupin ni Haring Ciro ang Babylonia, nakasulat na yung pangako. Ang tagal nilang naghintay at umasa, no? So anong nangyari? Nung si Ciro na ang naging hari, nalaman niya ang tungkol sa mga propesiyang ito. At alam nyo, naantig talaga siya. Naramdaman niya na may espesyal siyang misyon na kailangang gawin. At hindi lang yon basta, sige, malaya na kayo. Gumawa siya ng isang opisyal na announcement na may 4 na napakagandang pangako. Pwede na silang umuwi, pwede nilang itayo ulit ang templo, tutulungan pa siya sa gastos at ibabalik lahat ng kinuha sa kanila. Wow! At pag sinabing ibalik lahat, hindi ito biro. Umabot sa 5,400 piraso ng mga ginto at pilak na gamit ang isinauli sa kanila. Ganon karami. So ayun na nga, dahil sa utos at tulong ng hari, isang malaking grupo ang nag-empake at naghanda para sa mahabang biyahe pa uwi para magsimula ng panibagong buhay. At hindi lang yan 10 o 100. Humigit kumulang 50,000 tao sa pamumuno ng isang gobernador na si Zorobabel ang sumama sa paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay sa disyerto, sa wakas, nakarating din sila. At ano kaya ang una nilang ginawa? Unang-una, nagtayo sila ng isang altar para sama-samang magpasalamat sa Diyos sa kanilang ligtas na pagdating. Pagkatapos nun, sinimulan na nila ang malaking proyekto, ang muling pagtatayo ng kanilang templo. At syempre sa lahat ng construction, saan ba nagsisimula? Sa pundasyon. Pero may nangyaring kakaiba. Habang nilalatag nila yung pinakaimportanteng bato, yung panulok na bato o cornerstone, may narinig silang mga tunog na parang magkahalo, hindi mo maintindihan? Kasi isipin nyo, sa isang banda, may mga nagsisigawan sa tuwa at galak. Pero kasabay nito, sa kabilang banda, may mga humahagulgol sa iyak. Tuwa at lungkot, sabay na sabay. Ang gulo, di ba? Bakit kaya ganon? Di ba dapat masaya ang lahat dahil nagsisimula na ulit sila? So, bakit may mga umiiyak? Well, eto pala ang dahilan. Yung mga nakakatanda kasi naabutan pa nila yung unang templo. At para sa kanila, yung orihinal na templo ay napakaganda, napakalaki at sobrang maringal. Kaya nung nakita nila yung pundasyon ng bago, na-disappoint sila. Parang ang liit at ang simple lang tingnan kumpara sa dati. Siyempre, dahil sa mga sinasabi ng mga matatanda, medyo nawalan ng gana yung mga nagtatayo. Pero ang pinakamahalagang tanong, ganoon din ba ang naramdaman ng Diyos? Na-disappoint din ba siya? Kasi ang totoo, hindi naman pala sa laki o sa ganda ng gusali nakatingin ng Diyos. May iba siyang hinahanap, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. At yun ay ang taos-pusong kabanalan. Ito yung punto. Ang pinapahalagahan niya ay hindi yung panlabas na ganda, kundi yung kabutihan at pagmamahal na nasa puso ng isang tao. Yun ang totoong kagandahan para sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento na may isang mahalagang paalala. Sa buhay natin, mas mahalaga ang isang dakilang puso kaysa sa isang maranyang bahay. Dahil sa huli, ang laman ng ating puso ang may tunay at pangmatagalang halaga.